Girl. May super lakas, super bilis, at lumilipad pa. Ako si Wonder Woman, mandirigma ng katarungan. Walang sino man ang makakatakas sa laso ng katotohanan. Ikaw, Ben, anong superhero ka? Ako si Rizal. Armas ko yung aking panulat, utak sa kamahal sa bayan. Hala Ben, ang hina naman ng karakter mo. Walang powers. Oo nga, kami nga ni Ana may powers. Ikaw, basta ka lang ng libro? Eh di ba siya yung ating pumasang bayani? Pero paano mo ililigtas ang mundo kung wala kang powers? Oo nga no, pero gusto ko pa rin maging si Rizal. Parang ang boring naman yun. Walang action. Mga apo, alin mo na kayo, kumain mo na tayo. Wait muna kayo, dahan lang. La, tingnan mo, ako si Supergirl. May super lakas, super bilis, at lumilipad pa. Ako naman pula si Wonder Woman. Magaling at may laso. Ikaw, Apo, sino yung ginagaya mo? Si ano, yung nasa piso. Sino nga yun? Si Rizal. Opo, yung daan nasa piso. Kaya nga natapiyo siya eh, kasi siya ang ating pumasang bayani. Ba't naman siya naging pambansang bayani? Eh kasi, mabait siya. Bakit mabayat pambansang bayani na? La, Mga apo, hindi kailangang may superpowers ang isang tao para maging isang bayani. Alam niyo ba kung bakit si Rizal ay tinatawag nating pambansang bayani? Kasi po mabait? Kasi po nasa piso siya? Hindi lang yun. Halika, sumunod kayo sa akin. May ikikwento ako sa inyo. Kwento ito ng isang batang katulad ninyo. Mahina ang katawan, mahiyain, pero matalino at may malasakit sa bayan. Si Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rialunda o kilala bilang Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Galing siya sa isang pamilyang marunong at may takot sa Diyos. Bata pa lamang si Rizal ay matalino na ito. Ang kaniyang nanay na si Doña Teodora ang unang nagturo sa kanya ng pagbabasa. Kada. Da. Napakagaling mo, Pepe. Tandaan mo na ang karunungan ay regalo ng Diyos, kaya gamitin mo ito sa pagtutulong. Opo, Inay. Lagi po akong magpapasalamat at magdadasal sa Diyos. Ganyan nga, Pepe. Huwag mong kalimutang magpasalamat sa Diyos. Malaki o maliit man ang bagay. Wala pa ba siyang siblings, Lola? Ba't siya lang ang tinuturuan? Only child po ba siya? Bakit po nanay niya nagtiteach sa kanya? Walang bang teachers dati? Inaantok na po ako, Lola. O sige, para masagot ang mga tanong ninyo, ipagpatuloy na lang natin bukas doon sa hardin. Sige po, Lola. Uy, Ana! Ben! Punta tayo kay Lola. Excited na akong malaman kung anong karugtong sa story ng si Rizal. Tara! Ang astig pala ni Rizal, no? Oo nga. Topo! Lola, andyan ka ba? O mga apo, tuloy kayo. Doon tayo sa hardin. Sige mga apo, ipagpatuloy natin ang kwentong naudlot. Si Pepe ay hindi nag-iisang anak mga apo. Ha? Paano po yung lola? Si Pepe ay pangpito sa 11 magkakapatid. Marami sila, pero lahat sila ay pinalaki ng kanilang mga magulang na may disiplina at pagmamahal sa pag-aaral. O Pepe, anong bagong tula na naman sinusulat mo? Baka masapawan mo na mga manunulat sa Maynila. Hindi po ate, nag-ensayo lang po ako. Gusto pong masanay magsulat para makapagsilbi sa bayan. Gamitan mo ang talino mo, Pepe. Huwag mong sayangin, lalo at alam mo na hindi pantay ang mundo, lalo na sa mga angel. Huwag kang masyadong magpuyat ha. Naalala mo nung ninaglat ka, nakaisip mo ng tula.
Opo ate, pangako. Matutulog po ako ng maaga. Aba, ang kapatid kong manunulat. Alam mo bang kinopya ko ang isang tula mo at pinabasa sa mga kaibigan ko? Tuwang-tuwa sila. Huwag naman pong ipakita sa iba. Nakakayat ko't hindi pa po tapos. Pepe, tulungan mo naman akong gumawa ng sulat. Sige po ate Lucia, tuturuan po kita. Pepe, pagdasal mo rin kami sa misa bukas ha. Ikaw kasi ang pinakamalapit kay Padre Pedro eh. Sige po ate, ipagdadarasal ko po kayong lahat. Kaya Pepe, pwede ba kitang katkan? Siyempre naman po siya. Kuya, paglaki ko, susulat din ako ng tula, kagaya mo. Oh, sige ba? Gusto mo, sabay na tayo? Talaga ba? Sasabihin ko kay nanay na ikaw ang turo ko. Anak, nandito lang kami sa isang hilig. Nandito ako, Punsya. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Kuya, pag gumaling ako ha, itutuloy natin yung tula natin ha. Oo, Punsya. Tatapusin natin. Huwag kang lumitaw. Tapos, maglalaro tayo ulit ha. Gagawan mo rin ako ng corona. Gagalingan ko, kuya. Oo, gagaling ka. Gagaling ka, Punsya. Patay po si Concha? Oo, ako. Si Kunsya ang pinakamalapit kay Pepe. Sa murang edad, naranasan na ni Pepe ang pakiramdam ng mawalan. Pero imbis na magalit siya, humugot siya ng lakas sa Panginoon. Hindi siya nagalit kay Lord, Lola? Hindi. Nagbasa siya at nagsulat. Doon niya mas lalong minahal ang Diyos at ang mga tao na nakapaligid sa Kanya. Dahil sa sakripisyong iyon, mas lalo siyang tumibay. Kaya pala, nakakasad naman yung Lola. Naiyak tuloy ako. Siya. Bago tayo magsiiyakan dito, patuloy ko muna ang kwento. Lumipas ang mga taon at habang lumalalim ang pag-unawa ni Pepe sa mundo, mas dumami rin ang mga nagtuturo sa kanya. Hindi lamang ang kaniyang mga magulang ang naging gabay niya, kundi pati na rin ang mga kamag-anak at guro sa kanilang lugar. Sa murang edad, hinubog na siya sa disiplina, talino at kabutihang asal. Ano ang salitang virtue, Pepe? Kagandahang asal po, maestro. Tama, at ano naman ang kahulugan nito? Ang taong may kagandahang asal ay ginagamit ang talino para sa mabuti, hindi para sa sarili lamang. Ito naman, Pepe, basahin mo, Latin ito. Verba volant scripta manent. Ang mga salita ay lumilipad, ngunit ang mga nakasulat ay nananatili. Tama, kaya mahalaga ang pagsusulat. Kaya mo bang dagdagan pa natin ang iyong aralin? Opo, maestro. Gusto ko po. Kahit mahirap, di ako susuko. Sabi ni Inay, ang karunungan ng hindi basta't binibigay, sapagkat ito'y pinaghihirapan. At gusto ko pong maging handa para makatulong sa ibang tao balang araw. Ganyan ang tunay na mag-aaral. May tiyaga, may respeto at may layunin. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang kasaysayan ng ating bansa. Opo, gusto ko pong malaman. Ang totoo po ay gusto ko pong malaman kung bakit maraming mahihirap at kung paano sila tutulungan. Ang tanong mong yan ay tanong ng isang mga tao at makabayan. Ipagpatuloy mo lang, Pepe, ang pagsisikap sa ganitong puso nagsisimula ang pagbabago. Pag ikay natuto na sining at agham, hindi lamang mahusay ka sa pagsalita, kundi upang mas makilala mo ang sarili mong bayan. Opo, Tito. Gusto ko pong gamitin lahat ng natutunan ko para makatulong sa mahihirap. Tama, at ikaw ay matalino at malasakit, magagawa mo lumikha mga bagay na makatulong sa... Tama yan, Pepe. Halika, basahin mo ito. Ang tula ni Balagtas. Kay Celia, kung sa guni-guni ikay lumalapit. Ngayon naman,
Iwag ka lang puro tula, Pepe. Matuto ka rin lumangoy at maglaro sa labas. Malusog na katawan, malusog na isip. Opo, Tito Manuel. Gusto ko pong maging matatag. Handa ka na ba sa bagong mga aralin, Pepe? Opo, Maestro Lucas. Pepe, pakisalin sa Tagalog ang talata mula sa Espanyol. Tandaan, hindi sapat ang literal na pagsasalin. Dapat damihin mo rin ang bawat kahulugan. La libertad, kunsi, si lucha por ella. Ang kalayaan ay hindi pinagkakaloob. Ito ay pinaglalato. Magaling. Halatang may puso ka sa pagsusulat. Pagpatuloy mo yan, anak. Ang panulat may maaaring sandata sa katotohanan.